morning. Good morning, Hello. everyone. Okay. So it's Morning medical po. week nyo, pero magle-lecture tayo. This is supposed to be a lecture that had been provided. 2 beses na kayong na-postpone. Last Saturday, nasabihan ko yung aming secretary kasi hindi niya ako ini-inform na merong klase ng Sabado. And there is another activity that I have to go to attend to. No? Anyway, today's topic is supposed to be on epidemiology. This is part of the preventive medicine. No? And this is going to be the presentation outline. Okay. I'm going to discuss to you what epidemiology is, define, uses of aims of epidemiology, what are the aims of epidemiology, uses of epidemiology, and what are the strategies, approaches in epidemiology. So we have not taken this before, tama? Wala pa, no? Okay, so this is going to be the presentation outline. But before we start, as a springboard for the discussion of epidemiology, hello, okay. We are going to answer some of these questions, no? The first question is, 1, is epidemiology applicable only to communicable diseases? Okay, so that's the first question. Let me ask someone to answer that question first. Rex, ano sa tingin mo yung sagot dyan sa unang tanong? Is epidemiology applicable only to communicable diseases? What is your answer, Rex? No po, Doc. No, why? Sa definition po ng epidemiology, parang hindi po naka-specify na communicable diseases lang po yung kasama. Okay. So mamaya pag-uusapan natin yan, pero tama yung sagot ni Rex kasi baka mamaya dahil epidemiology, epidemics, no? You're talking here of parang communicable lang, no? Pero it can also be applied for non-communicable. There is epidemiology of cardiovascular disease, epidemiology of diabetes, epidemiology of nutritional disorders, etc. No? So, pwede siya sa communicable, pwede din siya for non-communicable diseases. No? Ngayon, ang second question is, yung agents of disease ba nagre-refer lang sa biological agents? Okay? So, tanungin naman natin si Alojado. Juan, ano sa tingin mo to, Alojado? Open your camera. Hindi po, parang hindi po necessarily, Doc. Hindi, dahil? Kasi parang under din po dito yung mga viruses, Doc. Bacterium, parasite, tsaka mga ibang microbes po. Pero biological agents lahat yon. Ang biological viruses, bacteria, parasites, okay, protozoan infection, protozoans, okay, these are all biological agents. So meron pa bang ibang agents of disease maliban sa mga biological? Nagkakasakit ba ang tao na hindi biological yung cause? Pag environmental po. Okay, so sagutin natin yan mamaya, no? Pero ang sinasabi lang natin is, ang agents of disease, hindi lang kasi siya biological. So po pwede din siyang physical agents. Heat, okay? Radiation, noise, cold, vibration, atmospheric pressure. These are also physical agents of disease, no? You can have diseases if you're exposed to physical agents of diseases. Chemical agents, fumes, mists, vapors, yung mga yan, dusts. These are all chemical agents, no? So pwede ka rin magkasakit because of physical agents, because of chemical agents, because of biologic agents. Kanina narinig ko yung environment, no? Totoo yun. Ergonomic agents. Yung ergonomic agents, yung mga social environments mo. Okay? Kanya maraming nagkakasakit because of social environment.
Or yung environment ergonomic agents din ang tinatawag dun sa walang alignment yung anthropometric measurements niya sa kanyang ginagamit na equipment. So halimbawa, yung ginagamit na surgical instrument ay na-flex madalas yung iyong wrist o na-overextend kasi hindi siya ergonomically designed, then you can have carpal tunnel syndrome. Yung silya mo, okay, you're a secretary at hindi siya ngayon yung ergonomically designed, wala siyang lumbar support, then pwede kang palaging nagkakaroon ng mga lumbosacral strain. So those are actually now ergonomic agents. So agents of diseases can be physical, can be chemical, can be biologic, isa lang siya, or can be ergonomic. Okay? So yun yung sinasabi natin. Now, there's another question that I want you to answer. Is prevention of disease applicable only when the patient is not sick? Okay, so that's the third question now. Let me ask another student here. O ba't di nakabukas yung inyong mga ano? Tawagan ko si Lenice. Ano sa tingin mo to, Lenice? Is prevention applicable only to patients when they are not yet sick? Anong tingin mo, Lenice? Navarra? It's also... Ano po? Ano? So, go ahead. Kung ano yung iniisip mo. Sige lang. Kasi questions to ponder on lang tayo. Okay po. Prevention is also applicable for those who are sick po. Kasi there are other factors that can also be a part of those who are sick as well. So prevention has to also be observed with them. Okay. So pag sinabi mong wala ka pang sakit, i-prevent mo na siya magkasakit. Pero pag meron na siyang sakit, i-prevent mo naman ang further progression ng sakit. Okay? So kailangan mong i-prevent na hindi siya maglalala at magiging severe yung kanyang mild or moderate illness, no? So yun yung kanyang prevention actually ay nandoon siya sa buong spectrum. So wala pang sakit at merong sakit, prevention can be done. Okay? So this is what we're going to discuss today. After going through those questions now, let me begin by defining what epidemiology is. Okay. Ang epidemiology ay study, inaaral natin, ang distribution ng sakit. Saan siya na-distribute. Okay. Saan siya na-distribute. Yun yung issue doon, ha? Kanya pag merong sakit, ititinan mo saan siya nakikita as to place, as to time. Nung nagkaroon ng parang respiratory illness, nagkaroon ng severe pneumonia, nung nagkaroon sila ng respiratory distress, hindi pa alam yun na COVID-19 yun noon, dinescribe nila yun. It was noted in Wuhan, China, in the latter part of 2018. So, na-distribute yung sakit na ganon. Tapos, who are the people affected? Tinignan nila. Sino yung mga namatay? Sino yung mga na-confine? Sino yung mga nagkaroon ng respiratory distress? Anong nakita nila? These are the people na mga elderly. These are the people na may comorbidities. These are the people na immunocompromised. So, tingnan mo. Dinidescribe mo ang sakit. Pwedeng alam mo na yung sakit, may pangalan na, o pwedeng hindi mo pa alam yung pangalan niya. Pero nung dinescribe mo siya as to place, as to person, as to people affected. Kasi pag dinescribe mo yung sakit, hahanapin mo yung factors affecting the distribution. Yun yung hinahanap. Hanapin mo yung determinants ng sakit. Kanya dati, anong sinabi dun sa mga factors na yan? Sabi, ang factors ay, okay, ito ay pagkain ng mga exotic animals.
Di ba? Ganun yung nangyari doon. Kasi nakita sa Wuhan, China. At saan nakita yung mga yon? Nakita yung mga namamalengke doon sa kanya pinasara nila yung market na yon. Kasi sabi nila baka nanggagaling doon sa pagkain ng mga bats, sa pagkain ng mga exotic animals. So those are the factors. Pero yun ay mga conjectures pa lang. Kasi ang epidemiology, hahanapin niya kung sino talaga yung factor. Pero bago siya magsimula sa paghahanap ng totoong factor, meron muna siyang mga hypothesis, meron muna siyang mga guess. Ano yung mga possible factors? Ganun yung hinahanap. Are you with me? So epidemiology is the study of disease distribution. So you have to characterize the disease as to place and time, disease distribution as to human population. So you have to characterize the people affected in order for you to identify the factors affecting the distribution. Why are they getting sick? Okay, ito yung factors na yon. Because if you know the factors and you do something about those factors, you are going now to answer the two aims of epidemiology. You can be able to prevent the disease and you can be able to maintain one's health. Okay? So, importante yan, ha? So, kung nagkakasakit ka pa ngayon, despite the fact na may alam na tayo tungkol sa COVID-19, alam mo na kung paano siya makukuha. Alam mo na kung paano siya maiiwasan. Alam mo na kung paano papatayin ang COVID-19 virus. At ikaw ay tatanga-tanga at nahawa ka ng COVID-19, may problema ka na. Ulitin ko lang. Okay? Kasi marami na tayong nalaman sa COVID-19. Alam na natin saan siya nakikita ang place. Alam natin kung sino yung mga vulnerable groups. Alam natin paano siya iiwasan at paano ka magkakaroon para ma-prevent mo at ma-maintain mo ang iyong health. Kanya naiinis ako pag merong nagsasabi, huwag ka nang mag-mask pag nandun sa labas, okay? At sila pa ay mga governor, okay? Mga nasa posisyon, gusto kong puntahan at mga sabunutan. Ulitin ko lang. Ha? Nakakairita eh. Nakakairita. Kanya ngayon, may WHO na lumabas na ang Pilipinas ay panglima sa mga countries na hindi pa nakokontrol ang COVID. Kanya kung sinasabi nila, pababa na, pwede ba? Yan. Sige. Mag-react kayo doon, ha? Paano hinanap yung mga factors, yung mga determinants ng disease? Paano hinanap yun? May model na ginamit. Ano yung model na yan? Epidemiologic model. Ano yung epidemiologic model? Parang seesaw lang yan. Sa isang side ng seesaw yung agent. Physical, chemical, biologic, ergonomic. Damihan mo yung agent na yan o gawin mong virulent yung agent na yan, kahit yung host mo malakas, magtitilt mo yung balance. Mananalo si agent. O kaya, kahit na yung agent na yan, konti lang. Immunocompromised naman yung host mo. Okay, si elderly yan. Nag-steroids yan. May cancer yan. May comorbidity yan. May diabetes yan. Pregnant yan. Bata yan. Eh di, vulnerable group yan. Kanya kahit yung agent mo ngayon, okay, hindi masyadong malala. Omicron lang siya. Hindi siya masyadong malala. Hindi gaya noon, yung ibang variant noon, nagsisimula. Pero yung host mo naman, immunocompromised, matitilt mo yung balance. Mananalo na naman si agent. Naintindihan niyo ako? O halimbawa naman, okay lang yung agent, Omicron lang. Okay lang yung host, malakas naman siya. Anong ginawa naman niya? Pumunta naman siya sa lugar. Kumain siya. Ulitin ko lang ha. Kumain siya. Yun na lang restaurant na yon para kumita. Papasok na papasok. Sige. Yan. Tapos, naka-aircon pa.
Hindi naman nakabukas yung pinto. Okay, yan. O anong ginawa mo? Ginawa mo namang conducive. Para ngayon, mag-swimming si host at si agent sa virus na environment. Ha? Okay, magkakasakit ka rin. Anong ginagawa ng epidemiologists? Inaalam ang mga factors na to para i-tweak niya yung kanyang mga interventions sa agent, sa host, sa environment. Nagigets niyo yung konsepto, ha? Kanya sabi niya, hello, agent, pwede ka namang patayin eh. Patayin ka lang ng 70% ethyl alcohol, patay ka dyan. Agent, kaya-kaya ka namang patayin eh. Okay? Maghugas lang ng kamay. Humawak ka, nakahawak siya ng virus. Sige, huwag mong ilagay sa mukha mo. Hugasan mo lang yan ng kamay mo ng soap and water. Patay kang agent ka. Ano namang ginawa ni host? Si host, tanga-tanga. Okay. Kasi hindi nag-graduate sa FEU NRMF. Ayan. O hindi nag-attend ng lecture na ito, ha? Sige, sino mga absent sa inyo? Kanya-kanya tuloy, mahahawa siya. Ayan. Okay? Yung host na yan, wala rin patumangga. Labas ng labas. Kanya ako, pag pumunta ako Manila, nagbo-malling naman ako eh. Pero alam mo ang malling ko? 7 o'clock, 8 o'clock in the evening. Kasi hanggang 10 o'clock naman daw sila. Kanya I go to the mall during night time where there are already few people who are in the mall. Okay, pwede. Tapos nakamask ka. Tapos pag lumalapit sila sa akin, ako ang lumalayo. Kasi nagso-social distance. Kasi dapat yung host factor, alam niya pa paano siya iiwasan. Yung agent. Kasi the agent of disease will be there. Hindi na siya mawawala. Magiging parang influenza yan na nandyan na siya sa environment. Kanya it is up for the host now to practice the standard measures now and go to an environment, okay, na hindi magi-increase ang risk mo for getting the agent of disease. Okay? So that's very simple. Now, how can we now, what is the use of this epidemiology? Look at what happened with COVID. They were able to identify the etiology of the disease. Ang galing na ngayon, because of molecular medicine. Okay? Nung panahon ko, wala pang masyadong ganyan. Ngayon talagang nagiging very molecular level na. Kanyang biochemistry nyo, pumasok na sa molecular. No? Ang mga clinical medicine, nagmo-molecular na. Ang galing, no? Kanya ngayon, nung nagkaroon ngayon ng ganung sakit, because the manifestation is respiratory, they were able to get the isolates from the respiratory system, and they were able to identify the cause. Kaagad-agad, nag-uunahan sa pagkuha ng sequence, genomic sequence. No? Ang galing, no? Kanya na-identify nila that this is a coronavirus type. Okay? Kanya, how is it different from the SARS, etc., which are also the other coronavirus family? Na-identify nila that this is a novel virus. Okay? Na never been seen before. Kanya they were able to identify the etiology of the disease. Ano pa yung ginawa nila? Those who were affected now, they followed up these cases over time. Kanya alam na natin ngayon kung kailan siya magne-negative, ang kailan siya magiging positive, kailan magpa-positive yung iyong swab. Alam na natin kung kailan usually magkakaroon ka ng manifestations. Alam na natin kung kailan sila non-communicable kasi naaral na nila yung natural history of the disease. Pero hindi pa kumpleto yung pag-aaral kasi yung mga long COVID, yung mga symptomatic, sometimes months na, sometimes years pa, they're still having these manifestations. Okay? So yung mga yun, inaaral pa rin yung mga yun. So the natural history of the disease is being studied. And even our immune response to the vaccine is being studied. The immune response of those who have natural infection and those who were given the vaccines and those with natural infections given the vaccines, inaaral pa rin ng mga epidemiologists. They're trying to understand the natural history of the disease. Ang galing, di ba?
Kanya utang natin ang alam natin sa mga sakit sa mga nag-aral ng epidemiology. Kanya dapat marami sa inyo ang kumuha din ng epidemiology, ha? Kasi we are going to understand the etiology of the disease, the natural history of the disease, and we're going to identify the risk factors. Kanya ngayon alam na natin ang mga risk factors. Ang mga risk factors, unhygienic, okay, walang hand washing practices, personal hygiene, that's a risk factor. Okay? Go into a non-well ventilated environment, that's a risk factor. Yun yun. Okay? Sino pa mga risk factors natin? Okay? Yung mga no physical distancing, okay? For someone presenting with respiratory infection, okay? That can be a risk factor. So, ano yun? Now, who are the high-risk groups? Sino naman ang pwedeng magkaroon nun? So, kilala mo na kung sino mga high-risk groups. Kasi epidemiology will identify for us who are the high-risk groups. Okay? Parang STI yan. Alam mo ang etiology ng gonorrhea? Alam mo ang natural history ng gonorrhea? Pag nakipag-sexual intercourse ka to someone with gonococcal infection, okay, i-count mo yung sexual intercourse niya. 2 to 10 days, nagbago siya nagkaroon ng symptoms na kapag intercourse siya, then this is gonococcal. 10 to 20 days from the last intercourse, okay, that is non-gonococcal infection. Okay, so alam natin yung natural history. Kanya pag meron ako sinasabi, Doc, meron po akong urethral discharge. Tanong ko lang sa kanya, lalaki to kailan ka nakipag-sex? Okay? Sa hindi mo asawa. Okay? Pag sinabi niya ganun, 5 days ago po. Okay? So sasabihin ko yan, this is more gonococcal infection than non-gonococcal. Pero ang STI, sexually transmitted infections, are usually mixed infections. So you usually treat them with gonococcal infection and you also treat them for non-gonococcal infections. Ganun yun. And test also for HIV. Okay? Kasi they can coexist. So we now know the natural history. And we also know the risk factors. Okay? Unprotected sex is a risk factor. Okay? Multiple sexual partner, okay? Multiple sexual, okay, is a risk factor. Sino ngayon ang high-risk groups? Commercial sex workers are actually high-risk groups. Promiscuous individuals are actually high-risk groups. And because you know now the risk factors, you know the high-risk groups, you know the etiology, you know the natural history, you will know what programs you're going to implement. Kanya nakakaawa naman ang Department of Health no sa pagsasabi na okay, minimum health prevention protocol. Okay, gawin ninyo 'yon. Okay? Palagi na lang sinasabi itong mga protocol na ito. Alam na nila yung programang i-implement. And they are evaluating the program. What happened? Okay, may programa, pero tumataas na naman ang COVID-19. So, ine-evaluate yung programa. Tapos kanya sinasabi nila, baka, okay, kung ma-overwhelm na naman ang ating mga health system, baka mapilitan na naman tayo mag-lockdown. Huwag sanang umabot sa lockdown na maaapektuhan na naman ang economic recovery ng bansa. So as much as possible, i-emphasize na naman niya. Ibabalik na naman niya doon sa programa. Okay. Tapos i-evaluate na naman niya. We are now getting higher compared to 2 weeks ago. Sasabihin na naman niya. So ibig sabihin, hindi na naman epektibo yung programa mo. Okay, ano na naman ang gagawin niya? Maglalabas na naman siya ngayon ng mga reinforcement ng programa niya. Hindi na natuto ang Filipino people. Nakakainis na. Okay. Nakakabuisit na talaga. Di ba? Are you still with me so far? Yes, Father. Okay. So, silipin mo ngayon. Paano ngayon niya
inaral yung factor and outcome relationship, yung cause and effect. Yung factor at saka yung disease. Okay? May factor at saka may disease. Paano inaral ng mga epidemiologists yan? Dalawa yung ginamit nilang strategy o approach. Ano yung strategy approach nila? Ito yung parang research design. Okay? So, ang epidemiologist dapat marunong mag-research, ha? So, may approach na ginamit siya. Descriptive strategy or descriptive approach at analytic. Ano ba yung descriptive? I-describe mo lang. Mag-generate lang kasi ng hypothesis. Kanya dinidescribe mo lang yung place, yung time, yung person affected by the disease. Ganun lang ginagawa mo. Kasi baka merong factor sa place, may factor sa time, may factor sa person. Bakit nagkasakit? Hindi ka sure na yun yung factor. You're not sure. Maybe, probable. Kanya hypothesis yun. Kanya ang descriptive strategy, ang aim lang niya, i-describe, mag-generate lang ng possible factors, possible determinants. Yun lang sinasabi niya. Kanya case report is a descriptive strategy. Ang case report, kumuha ka ng isang kaso. Isang kaso ng merong obstructive lung disease. I-describe mo yung may obstructive lung disease as to place, as to time, as to person. Tapos, ano yung unusual sa kanya? May nakita kang unusual, ang lakas niyang manigarilyo. Okay. So, sasabihin mo, ang paninigarilyo may be, probably, associated, related to obstructive lung disease. Maybe lang. Kasi case report lang yan descriptive lang. Nag-generate ka lang ng hypothesis. So ang case report, isang kaso, pero hin-highlight mo yung unusual sa kanya. Kasi baka yung unusual na yon is the possible factor. Okay. Malinaw, ano? Ang case series, iba naman ito. Ang case series, several cases. Several. Lahat sila may sakit ng obstructive lung disease. Tapos, i-describe mo nga yung place, yung time, yung person. O may na-describe. Yung place, parang walang relasyon. Yung time, parang walang relasyon. Pero yung person, ang nakita mo, lahat sila, marami o majority sa kanila, malakas manigarilyo. Hin-highlight mo yung similarities nila. So sasabihin mo ngayon, ay, ang paninigarilyo probably, maybe, associated, related. Okay. Case series, several cases of the same disease. Hin-highlight mo yung similarities nila. Okay? Naintindihan niyo mga kapatid? Sinong hindi nakaintindi? Coloma, naintindihan mo ako? Coloma? Yes po, Doc. O, sige, describe mo nga. Sige, paano? Pag case report po, Doc, singular, one case lang po, tapos i-highlight mo yung unusual. While kapag case series po, parang plural, parang group or several cases, tapos i-highlight mo yung parang unusual sa kanila po, Doc. Gusto ko yung term, singular, plural. O sige, plural. In-highlight mo yung similarities nila. Kasi yung similarities na yon may be the factor, probable factor, possible factor. Okay. Damihan mo na ngayon yung tao mong involved, yung participants in this study mo. Cross-sectional descriptive ang pangalan nun. Ang ibang pangalan ng cross-sectional descriptive prevalence survey. So parang sinurvey mo na sila, no? Magra-random sampling ka dun sa population mo. Community na yan. Ni-random sampling mo. Tapos, tines mo lahat ng participants na na-random sampling. Siyempre, hindi mo gagawin sa buong population yun. Mahal yun at saka time-consuming yun. Ha? So, ang ginawa mo, sample lang. Randomly selected yung tao mo. Tapos, tines mo sila for obstructive lung disease. Hindi siyempre lahat nun merong sakit. Yung dun sa test mo, may lalabas na dalawang grupo ito. Yung isang grupo mo may sakit.
Tapos yung isang grupo mong na-test walang sakit. Tapos kumparahan mo ngayon, ilan ang naninigarilyo sa may sakit, ilan ang naninigarilyo sa walang sakit. Tingnan mo yung percentage nila. I-compare mo yung percentage nila. Kung mas mataas yung percentage ng naninigarilyo doon sa may sakit, then yung paninigarilyo maybe, probably. So descriptive lang yung pag-analyze mo. Percentage, proportions, ganun lang. Alam mo bang mga descriptive statistics din ang mean? Yung measures of central tendency, mean, median, and mode. Yung measures of dispersion, range, variance, standard deviation, coefficient of variation, measures of location, descriptive stat din yan. Yung paggamit ng rates, paggamit ng ratios, descriptive stat din yan. Naintindihan niyo ako? Kanya pag sinabi mo halimbawa, itong grupong ito, mataas yung rate, okay, percentage. Yung sinabi ko, percentage kanina. O yung rate na lang ng sakit, over the rate ng sakit dito. Okay? Then that's going to be a probable, possible. Kanya rates. Pwede ding ratio ang kino-compare mo. Pwede ding mean, median, mode. Okay? Pwede ding mga measures of dispersion. Standard deviation ng dalawang grupo. Ganon. Basta ginamit mo yung mga descriptive statistics na yan to compare the two groups at nakita mo na meron siyang parang mas marami dito sa ikabilang grupo, then that can be a possible factor, a probable factor. Are you with me so far? Okay. Then, anong ginawa ng mga epidemiologists? Una, nag-generate ng hypothesis. Tapos, mag-graduate ngayon sila into analytic strategy. Ang gusto na ngayon nilang gawin, itetest na nilang hypothesis. Yung factor ba, tsaka yung outcome, yung disease, meron talagang relation? Yun ang testing the hypothesis. May relation nga ba talaga? Yan. Kanya gagamit na siya dito ng inferential statistics. Dito, sa descriptive strategy, ang ginamit niya, descriptive statistics. Dito, sa testing the hypothesis, inferential statistics. Ito na yung paggamit ng mga inaral ninyong medyo mas mahirap ng konti. Chi-square test, t-test, z-test, analysis of variance, linear regression analysis. Okay? Yung mga ganyan na. Yung mga ganong mga inferential na yon. Yung tinuro ni Dr. Yadilar na hindi nyo naintindihan. Okay? Inferential na siya. Ganon yung ano doon. Ha? O yan. So, testing the hypothesis na yon. Dalawa ang klase ng analytic strategy. Observational at saka experimental. Dr. Chua Chan, I think lecturer din niyo siya. Kailan siya magle-lecture sa inyo? Mamaya? Mamaya po, Doc. Okay. Actually, i-discuss niya ito in detail din, ano? Pero siguro mas madali nyo na maintindihan yung pag-discuss niya. Kasi itong observational at saka experimental, may difference. Mas madali nyo, mas alam nyo yung experimental. Ang experimental, syempre, pag-analytic, dalawang grupo to lagi, ha? Or more. So, may experimental group ka, tapos may control group ka. Ganyan yung gagawa. Experimental, control group. Sa experimental, meron kang minamanipulate na factor. Halimbawa, COVID sila pareho. Experimental, COVID, control, COVID. COVID pareho yan. Ngayon, lahat sila, binigyan mo sila ng parehong gamot. Okay, for COVID. Pero sa experimental mo, gusto mong dagdagan yung gamot ng ivermectin. Nakakatulong ba ang ivermectin sa may COVID kumpara sa control na walang ivermectin? Yung experimental, kinokontrol mo yung variable. So pag meron kang kinokontrol doon sa isang grupo, may control ka ng factor, okay? That is experimental. If you do not control the factor, you just observe them as they happen. Okay? Factor and outcome. Wala kang ginawa. Wala kang minanipulate na factor. Observational ang tawag doon. Okay? Sige. Tatlong klaseng observational. Cross-sectional, analytic, case control cohort. Makinig kayo. Yung cross-sectional analytic, para ding cross-sectional descriptive. Random sampling of the population. Tinest mo ng obstructive lung disease. In-spirometry mo sila.
Dalawa ang grupo mo dyan. May obstructive, may COPD, walang COPD. Tama? Dalawang grupo yan. Ngayon, anong gagawin mo? Tanungin mo lang kung ilan ang naninigarilyo dito sa may COPD at ilan ang naninigarilyo sa walang COPD. Tapos, i-test mo yung hypothesis. May significant difference ba sila? Okay, naintindihan mo? Inferential statistics ang gagamitin mo. Hindi na percentage lang yung kino-compare mo. Tinitingnan mo, kanya meron ka ng p-value dito. Okay, lumalabas yung p-value. Pag nakita mo yung mga p-value niyan, inferential yung mga yan. Analytic yung mga study na yan. Are you with me so far, ha? So, tingnan mo, hindi mo manipulate yung naninigarilyo o hindi naninigarilyo. Wala kami manipulate. Binilang mo lang kung ilan ang naninigarilyo at tininigarilyo sa dalawang grupo. Binilang mo lang kung ilan na nagkasakit dito at ilan na hindi nagkasakit. Binilang mo lang sila. So walang minanipulate. Kanya observation lang tawag. No manipulation of factors. Are you with me so far, ha? Ang case control naman, dalawang grupo din ito. Kaso may sakit. Kanya ang case control, magsisimula ka sa may sakit. Tapos ima-match mo ang control group dyan. May matching dyan. Dapat pareho sila ng characteristics. Pareho sila dapat. Kanya case control. Tapos, may COPD. Minatch mo sa control mo, walang COPD. Tapos, tinanong mo sila, ilan sa inyong naninigarilyo, hindi naninigarilyo? Ilan sa inyong naninigarilyo, hindi naninigarilyo? Nilagay mo sa table, 2x2 table. Kinompute mo ang odds ratio. The greater the odds ratio, the greater is the association. Kanya pag case control, kino-compute ang odds ratio. Oy, naintindihan niyo mga kapatid? Ang cohort, dalawang grupo din ito. Ano yung grupo ng cohort? Ganito naman yung cohort, ha? Okay, ganito. Ang cohort, magsisimula ka dun sa factor. Naninigaril yung grupo, may comparison group siya. Hindi naninigarilyo yung grupo. Anong ginawa mo sa kanila? Naninigarilyo? Hindi naninigarilyo. Oh, sa case control, hindi. May COPD? Walang COPD. Nagsimula ka sa outcome. Sa cohort, hindi ka magsisimula sa outcome. Magsisimula ka sa factor. Naninigarilyo? Hindi naninigarilyo. Tapos anong gagawin mo? I-follow up mo sila over time. Ilan ang magkakasakit sa naninigarilyo at ilan ang magkakasakit sa hindi naninigarilyo. Tapos kunin mo ang ratio nila. Risk ratio or relative risk. The greater the relative risk is, okay, more than 1 ang RR, risk factor siya. Pag less than 1 siya, protective factor siya. Pag equal to 1 siya, no difference siya. Okay, naintindihan niyo ba ako mga kapatid? Sige, mag-ano muna ako, mag-perception check lang ako, ha? Sino? Teka. Bonifacio, Coloma? Yes po, Magturo Doc. ka kung sino ang estudyanteng tatawagin ko. Sige, tawagin mo. Sinong Stephen kaaway mo po. dyan? Kaibigan po, Doc. Kaibigan. O, kaibigan mo. Sige. Stephen Kadukoy po, Doc. Stephen. Yes po, Doc. O, sige. Anong, bigyan mo ako, i-summarize mo lang para lang medyo sigurado tayo na naintindihan ninyo. Anong difference ng observational sa experimental? Kapag observational po, wala po tayo experimental group. Wala Wala pong experimental group. Kasi po pag sa experimental, meron tayong controlled group tsaka May experimental. case control ka sa observational o case control? Ganito na lang po. Pag experimental po, meron po tayong minamanipulate na Na factor. factor po. Okay. Pag observational, wala po. wala kang minamanipulate. Okay, sige. O, i-distinguish mo yung tatlong observational. Sige nga. Kapag cross-sectional analytic po, ang pinagkaiba po niya dun sa cross-sectional descriptive is nagkakaroon na po tayo ng, kumbaga parang tinetest na po natin yung relationship po.
Okay, so tinetest mo na yung hypothesis. Okay? Oo, sige. Ang case control, More of computing the odds ratio tapos sa okay. Paano mo ginawa yung case control? Sige, gusto ko malaman ko paano mo ginawa. Pag sa case control po, pinagmamatch po yung mga, for example, COPD to COPD, ganun. Tapos gagawa po ng 2x2 table. Tapos yun na po, i-compute na po yung odds ratio. Okay, okay. Oh. May ibang pangalan ng odds ratio ha, cross product. No? Baka lang ma-encounter ninyo, no? So the greater the odds ratio, the greater is the association between the factor and the outcome. Okay, cohort is, paano ginagawa cohort? Pag cohort naman po, mag-start po siya sa factor instead of the outcomes, and then po we compute the risk ratio or the relative ratio. Okay, so dalawang grupo din to ha. One positive for the factor and the other one negative for the factor. Then you follow them up over time. So sino ang sigurado ka na ang factor ay ang nauna ay ang factor? Kasi sabi natin, epidemiology is the study of the distribution of disease in human population and the factors affecting the distribution. So among these studies ngayon na observational, which among these studies ngayon ang sure ka na ang factor ang cause ng sakit? Which among them? Di po sure, pero try ko po cohort po. Cohort. Bakit? Sige. Yun nga po, sabi niyo po kanina, we'll start with the factors po. I like it. Nauna ka, nag-start ka, wala pa silang sakit. Nag-develop yung sakit through time. Samantalang ang case control, sabay mong dinetermine. Kanya hindi ka sure kung sinong nauna dyan, yung sakit o yung factor. Okay? Sa cross-sectional, hindi ka rin sure, sabay mo silang na-determine. Kasi sabi mo nga, nag-random sampling ka, tinest mo sila, dinetermine mo kung sino may sakit, walang sakit. Inas mo yung kung ano yung factor na meron sila. Okay? Hindi mo sigurado kung sinong nauna doon sa kanila. Okay? So, ang sure ka na merong relationship yung factor sa outcome, na nauna yung factor, sa cohort siya. Kanya mga kapatid, pwede ba wag kang gumawa ng cohort pag hindi pa sinabi ng case control na meron silang association? Kasi baka mamaya wala silang association. Gumawa ka ng cohort, naubos na yung buhay mo sa pag-observe, hindi ka pa nakakita ng outcome. Okay, ha? So, a case control is a prerequisite na may association before you even do a cohort study design. Are you with me so far? Okay, so that's easy. Now, let's go now to the epidemiologic chain. Ang epidemiologic chain, meron siyang dalawang phases. Pre-pathogenic, walang sakit. At saka pathogenic phase of illness. Pre-pathogenic, wala pang sakit. Okay. Para hindi ka magkasakit, kailangan i-maintain mo yung balance ng agent, host, and environment sa epidemiologic level mo. The balance must be maintained. Kung nagkaroon ng imbalance dyan, anong mangyayari? Papasok na yung agent of disease. Papasok ka na sa spectrum ng disease. Mild, moderate, and severe. Yan ang spectrum ng sakit. Naintindihan niyo ako? So may sakit ka na. Nasa pathogenic phase ka na dyan. Mga friends, okay, pwede ka bang mag-prevent ng sakit? Yes! Mag-prevent mo ang sakit sa pre-pathogenic. May mga preventive measures na ginagawa sa pre-pathogenic. Okay, ang tawag mo dito, pag levels of prevention dito, primordial and primary level. Dalawa yan ha, primordial at primary. Pag nasa pathogenic ka, dalawa naman yan, secondary and tertiary. Okay. Ano ba yung si primordial at primary sa pre-pathogenic at secondary and tertiary sa pathogenic phase? Eto siya. Alam nyo ba na ang primordial, ang tinetake care mo dito risk factors? Ulitin ko lang. So you take care of the risk factors. If you want to decrease the cardiovascular disease, then take care of the risk factors. Is smoking a risk factor for cardiovascular? Yes. So do something about the smoking. Kanya dapat merong legislation sa smoking. Okay? No advertising. Ganyan. Tinaasan, make it less affordable for the younger na hindi nagtatrabaho para hindi sila mag-smoke. Okay? So meron kang mga, kasi tinake care mo yung risk factor ng smoking. Okay? Ano pa? Ang cardiovascular, hindi lang smoking, sedentary lifestyle.
So dapat may programa ka para sa sedentary lifestyle. Okay? Prevent sedentary lifestyle in the workplace, in the school. Okay? So sa atin sa FEU, NRMF, meron pa tayong ginagawa para ngayon sa primordial level of prevention. Hello! Naiirita din ako kung minsan Oo. Kanya dapat and yet number 1 ang cardiovascular. Meron bang ginawa ang FEU, NRMF para ma-prevent ang cardiovascular disease? Kahit sa ospital. Ay naku, sa mga families na meron ng cardiovascular na history sa member, Diyos ko Lord, hello! Prevent the occurrence of disease. Doon ka sa pre-pathogenic, primordial. Take care of the risk factors. Pag primary, ang sinasabi mo dito, bigyan mo sila ng mga health education para mag-improve ang kanilang well-being. Okay? Kanilang health. Ang tawag doon, health promotion, yung strategy niyon. Under primary level of prevention yun. So pag sinabi, anong difference na health promotion sa specific protection? Pag specific protection, may specific disease ka na gusto mong i-prevent. Okay? Dati sinasabi nila, para ma-prevent mong stroke, okay, pwede ka nang magbigay ng mga aspirin. Okay? Ngayon, ayaw na nila yun. Okay? So in other words, in order for you to protect a particular disease para sa isang sakit, okay, specific yung sakit, specific protection yun. Malaria. Pupunta ka sa malaria endemic area, uminom ka na ng anti-malarial drug. Pwede yun. Nurse ka, papasok ka sa TB ward, uminom ka na ng anti-TB, INH prophylaxis para hindi ka magkaroon ng TB. Zoo worker ka, veterinary medicine ka, mag-pre-exposure prophylaxis ka against rabies para hindi ka ma-rabies. Okay? So those are specific protection. Vaccination against COVID is a specific protection. Ulitin ko lang. Ngayon, ang daming vaccine hesitancy. Ang daming milyon-milyon doses ng vaccine sa DOH ang hindi nagamit at na-expire. At binili natin ito. Binili ng private sector itong mga ito. No? Okay. Binili na natin para ibigay sa population natin. Pero ang dami pa rin. Kahit na nagbarangay, kanya gusto nila ngayon magbahay-bahay na at magbigay ngayon ng vaccine. No? Kasi kung sila yung papupuntahin mo ngayon para magkuha ng vaccine, meron pa sila, hindi sila pumunta. Parang tama na sa kanila ang 2 doses. Kanya ngayon meron sila pinag-aaralan. Baguhin ngayon ang definition ng fully immunized. Parang ngayon hindi sinasabi ngayon, ay nakapag-2 doses na ako, okay na ako. Okay? So babihin mo ngayon that you are fully immunized if you got the booster. Ganun yung kanilang So meron silang yung ginagawa for specific protection. Pag in-educate mo siya, wala kang specific disease, nutrition counseling, sinasabi, pag sinabi natin balanced diet, go, grow, glow. Ang sabi. Ano pang sinabi? Kung maaari, sabi nila, dun sa glow mo, kumain ka ngayon ng dapat meron kang colors of the rainbow. Ayaw lang nila ng greens. Kasi pag sinasabi, greens lang. Ayaw lang, colors of the rainbow. So dapat meron siyang Roy Gabib. Okay. Dun sa iyong plato. Diba? Ganun yung nandun. So, health promotion yon, health education yon. Kasi walang specific ang nutrition counseling. Okay? Personal hygiene. Maligo ka araw-araw. Wala siyang specific disease na kanyang pinoprotect. Those are primary levels of prevention. Are you with me so far, no? Pag may sakit ka, anong gagawin mo? May sakit ka na. Pero hindi lahat ng sakit nagmamanifest clinically. Alam nyo, 10% pala ng Filipinos, nalaman nila nung nag-screen sila, gumawa sila ng survey. 10% sa mga Filipinos pala are hepatitis B carrier. Sa bawat 10 Filipino, isa pala doon hepatitis B carrier. 10% ang taas. For every, kasi nalaman nila yon kasi nag-screen. Kanya screening for abnormalities is actually secondary level of prevention. Why are you screening people? You want to detect disease early so that you can treat them early. Pag maliit na maliit pa yung iyong breast cancer, you cannot detect that.
So pag wala ka pang nakakapang-mask, go for mammogram. Wala ka pang ikaw ay high risk na, 50 years old, o meron kang family history, go for colonoscopy. Okay? For colonic cancer. So meron tayong mga screening test na tinuturo sa inyo ng Doktora Samaniego. Okay? When you were, I think, in first year, tinuro yung mga yan na screening for us to detect disease early and treat them early. Okay. I didn't understand that. My dear friends, anong sabi ng Okta Research? Sabi niya, may nakita daw na mga tumataas nga. Pero kumpara nung previous, hindi siya mataas. Sabi niya ganon. Tapos may sinabi siya, kasi marami na ngayon sa mga Filipinos ang hindi na nagpapatest. Hindi na tinetest. At marami na din na kinoconsider yung kanilang mga ubosipong respiratory as something na normal. Okay? Ordinary sipon mo. Hindi na siya COVID. Kanya sabi ng Okta, sabi niya, what we are seeing is just the tip of the iceberg. Submerged underneath the tip of the iceberg are many cases of the disease. And that is what is known with HIV also. What you are seeing, tip of the iceberg. Submerged underneath, maraming may HIV. So what do we do? As much as possible, i-normalize mo ang pag-screen ng HIV. Parang na siya dapat pag-screen ng cholesterol. Parang pag-screen ng blood sugar. Okay? Sabi mo, okay ba sa inyo? Okay ba sa iyo if we test you for HIV? Okay? Are you having sex with male and male? Okay? Are you having multiple sexual partners? Okay? May ganon. Then, is it okay kung magpa-test tayo ng HIV? Isasama ko na ito sa blood chemistry mo. Alisin natin ang stigma sa mga screening. Para ngayon, marami tayong ma-diagnose early at ma-treat early. Okay? So, that's secondary level. Ang tertiary, sayang kung nakita mo yung pasyente mo at nandito ka na sa tertiary level ng prevention. Sila na yung merong COPD severe. Sila na yung may myocardial infarction. Sila na yung na-stroke with neurological abnormality na deficit. Sayang! Anong gagawin mo doon? Rehabilitation, cardiac rehab, pulmonary rehab. Why do you have to end up with tertiary level of prevention? When dapat ang ginawa mo, heavy on primary level of prevention. Kasi meron ng risk factors. Alam mo na high-risk groups sila. Then do a lot of primary level of prevention dito. Gawin mo yan. Tapos pag nagkasakit na siya, yun naman ang ginagawa mo bilang doktor. Treat them based on effective and efficient mode of management. Kanya magse-secondary level of prevention kanya. Are you with me so far? Yes? Okay. So this is the ecologic concept again. This is the epidemiologic, but there are also other models that epidemiologists came up with. This is the epidemiologic triangle. Pareho rin lang ito. There are three components in the epidemiologic triangle, agent, host, and environment also. And in this agent, host, and environment, dapat i-maintain mo daw yung balance. Pag may imbalance, magkakasakit ka. Meron pa silang ibang ginawa. Wheel model, itong wheel model, another model ito. Itong wheel model, sabi nila meron ka daw genetic core. Pag may genetic core ka, tapos sinurround mo ngayon yan ng environment mo, made up of social, biologic, physical environment, etc. Okay? You can get sick. Example. Alam nyo ba ang Filipinos, being an Asian, we have the genetic core for diabetes. Kanya ang diabetes in the Philippines today is of epidemic proportion now. Ang dami ng Filipino, no? Kanya naiinis ako pag pumunta ako sa McDonald's o kung sa Miss Juan, sabi ko, okay, Splenda ako ha? Ay, wala po kaming Splenda. Alam mo talagang, I give them a piece of my mind. Nalalaman mo ba na napakarami ng may diabetes na Filipinos? Okay. Dapat meron ka ng Splenda. Okay. So lahat dapat ng mga coffee shops, meron na dapat mga ganyan ngayon. Kasi it is of diabetic proportion. Kasi we have the genetic core. Kanya pag may genetic core ka, do something about the environment. Tingnan mo nga ginawa sa Far Eastern University.
Nung ako'y assistant dean ng College of Medicine, nagtatanong pa lang sila sa akin, ilan po bang estudyante nyo? Ba't tumibigay sa inyo? Ang mga number ng estudyante namin. Yung pala, nung hindi nila nakuha sa akin, hindi ko alam paano nila nagawa. Nakuha, no? Mamaya nagkaroon na lang ng McDonald's bigla sa tabi ng FEU. Tapos nagkaroon din ng Jollibee sa tapat ng McDonald's. Tapos nagkaroon pa ng Pizza Hut. Okay? Tapos nagkaroon pa ng Greenwich. Tapos kung ano-anong nagsulpot ang mga pagkain na pagkatatraba. Tapos yung medical students naman, nakadorm lang naman sa hindi man naglakad. Okay. Nag-tricycle pa. Ay naku, may genetic core ka na, hindi mo pa binabagong environment mo. Kanya maganda siguro, ang dapat gawin dyan is, palayasin ang tricycle sa tapat. Okay. Ilagay sila ngayon doon sa malayo, sa meron siya doon sa ano pangalan nito? Yung mall dyan? Robinsons. Okay. Para pumunta ngayon, mapilitan sila ngayon maglakad papunta ng Robinsons. Para at least nakalakad siya. Diba? Tapos, dapat yung mga pagkain yan tinigil. Kanya ang kantin, dapat ng FEU NRMF, ang kanya mga tinitinda, healthy diet dapat, healthy foods. Diba? Oo. O kikita naman kaya yung concessionaire. Baka naman nagsara kasi hindi pinuntahan ng mga medical students. No? So that's the wheel model. At the wheel, what's the web model all about? The web model ang sinasabi, disease is brought about by a complex genealogy of antecedent causes. Meaning to say, meron daw antecedent causes ang particular sakit. Pero yung mga causes ng sakit niya can be intertwined. Naka-intertwined yan. That it is impossible or difficult to ascertain the real cause of the disease. Okay? Example na lang, stroke. Hypertension is a risk factor. MI, hypertension is also a risk factor. Okay? Tapos ganyan, diabetes. Diabetes is also a risk factor for MI. Diabetes is also a risk factor for stroke. Diabetes and hypertension, they can also be related. Okay? Diabetes and dyslipidemia, they can also be related. Okay? Dyslipidemia and hypertension, they can also be related. So sometimes it's difficult for you now to distinguish the real cause of the disease. Yun sinasabi nila sa web model. No? So epidemiologists came up with these models now in order for them to be able to discern the factor affecting disease distribution. Okay? And identifying this factor now will be very relevant in order for us now to prevent the occurrence of disease and to maintain one's health. Okay? Questions? Comments? Did you learn something new today? Okay. There's a joint administrative order of the Department of Health, of the PRC, and CHED. Anong sinabi nila? Ang sabi nila ay, i-orient mo daw ang medical curriculum into primary care. Yun ang sabi nila ha. Hindi sa akin galing yun ha. Hindi dahil family physician ako. Sinabi ko i-orient ha. Sabi ng CHED yan, sabi ng DOH yan, at sabi ng PRC yan. Pag kayo ngayon na magbo-boards, kasi sabi nila dapat 2022, sinisimulaan mo na daw ilagay ang curriculum mo na primary care oriented. Sabi nila yon. Kasi pag nag-graduate itong mga estudyanteng ito, ang examination questions ninyo, marami na on primary care. Okay. Kasi dapat daw, ang doktor na mag-graduate, maipro-provide daw niyang spectrum ng care. Health promotion, disease prevention, curative, rehabilitative, palliative. Oh. Sino bang nagturo sa inyo ng preventive medicine? Okay? At health promotion, nasa family medicine yun.
Sino nagturo ng palliative? Nasa family medicine yun. Anong matututunan nyo dun sa mga ibang departments? Curative, rehabilitative. Pero dapat i-reorient din nilang curriculum nila na hindi lang sila nandito. Kasi ang medical curriculum ng FEU and RMF heavy on diagnosis and management of diseases. Very, very few ngayon na nilagay niya yung preventive and health promotion aspect. Pero yung medical student now, yung doktor na graduate, dapat may provide yung comprehensive care na yan. At dapat continuing yung care niya kasi yung pasyente, babalik sa iyo, i-refer mo kung kailangan, babalik na naman sa iyo. Okay? Yun sinasabing continuing care and coordinated care. So yung quad, comprehensive, continuing, coordinated care, and you are going to navigator ka in the healthcare delivery system. So yun yung reorientation. So this particular topic now is trying now to integrate, okay, primary care into your curriculum para sabihin sa inyo that there is a role for health promotion and disease prevention, and it's not only on curative ang medicine, pero dapat ma-provide natin ang whole spectrum in the pre-pathogenic and the pathogenic phase of illness. Are you with me so far? Yes. And to be able to do that, you have to learn about the disease as to its epidemiology. Alam nyo, nung nag-aaral ako, pag nag-aaral ako ng micro, binasa ko yung libro, ang unang page doon, epidemiology ng sakit. Hindi ko yun binabasa. Nag-i-skip ako. Pag binasa ko naman si Robbins, nakalagay din doon, epidemiology ng sakit. Hindi ko na naman siya binasa. Binasa ko na lang yung pathology ng sakit. Di ba? Ganun nangyayari. Tapos, ang gagawin naman ni Dr. Magcasi, okay, yung aking teacher noon, okay, na professor emeritus, ang gagawin niya ngayon is maglalagay siya ng question ng, okay, this disease is common among, ganun siya, no? Oo. So, ilalagay niya na yung mga factors affecting disease distribution. So, yun pala yung reason ng epidemiology. Kanya kung alam mo kung sino yung taong affected, common among, example lang ha, nagkaroon siya ng rash. Naglagnat pala siya ng 3 araw. Pagkatapos ng lagnat na, nagkaroon siya ng rash. Siya ay 2 years and below. Yung rash na yon, ang itsura niya parang measles. Parang rubella. Oh. Pero hindi mo siya idadiagnose as measles. Hindi mo siya idadiagnose as rubella. Idadiagnose mo siya as Roseola infantum. Because maculopapular rash in less than 2 years old na nangyari after 3 days of fever and then appearance of the rash, Roseola infantum. Kasi yan ang epidemiology ng sakit. Pero pag nagsakit naman, cough, coryza, conjunctivitis, followed by maculopapular rash in centrifugal distribution mula head down, followed by Brownie desquamation, okay, boom, measles. Okay? Kanya, yung natural history is very, very important. Sinong nag-define sa atin ng mga yon? Sinong yung mga epidemiologists? Kanya, please lang, magiging better clinician ka kung alam mo ang epidemiology ng sakit. So, pwede ba ha? Basahin na yun ngayon ha? Huwag ini-skip. Ulitin ko lang. Kasi baka mamaya, kung hindi mo man alam yung sakit pero meron mga characteristics kang nakita doon, makakahula ka sa multiple choice. At least yung hula mo, informed yung hula. Ha? Informed guess. Kasi basically, you are using your knowledge of epidemiology to make a diagnosis. That's what we do in clinical setting actually. Okay? You're ruling in this particular disease because of the following factors. Okay? You are ruling out this particular disease because wala siyang ganito. Kanya pag sinasabi ko, ay pwedeng malaria to, tanggalin ka ba sa isang malaria endemic area ni hindi man siya nakapunta sa malaria endemic area? Tanggalin mo na yung malaria sa isipan mo.
Nagigets nyo ako? Are you with me? Yes po, Doc. Yes po, Doc. Questions, comments, insights. Yung mga naka-close ang kanilang camera, tatawagin ko. Catherine! Anong insight ang nakuha mo sa session natin today? No, Doc. Siguro mas marami lang po akong natutunan lalo na po regarding sa epidemiology. Ano yung marami? Sige. ano yung marami? Alam mo, nagpapasalamat ako sa COVID-19. Kasi nung nagkaroon ng COVID-19, dahil na-experience niyo yung COVID-19 pandemic, no? Mas madali ko na ngayon itong ma-explain kesa dati, no? Oo. Noon kasi, Diyos ko, para ako nakikipag-usap sa tuod pag pinag-uusapan ng ang ano, no? Pero ngayon, after going through that pandemic, no? Lalo na pag nag-usap tayo ng outbreak, okay? Epidemic curve, yung mga yan, alam nyo na yan. Surveillance, you will be able to relate your experience with the COVID-19. Okay? Angeli, Ann? Anong natutunan mo, Angeli? Good morning po, Doc. Natutunan ko po na yung agent hindi lang biological, pwede po maging physical, chemical, saka ergonomics po. Okay, so there are various agents of diseases, no? Kanya sa mga workplaces, importante yon. Bakit sila nagkasakit, no? Bakit marami ito? Kanya yung mga leading causes of morbidity, mortality nakikita nyo, whether in your workplace, whether in your clinic, whether at home, then magtaka ka, bakit parang tumataas yung kaso kung nakikitang ganito? Then do something about it. Bakit parang ang dami kong dengue ngayon? Okay? Baka merong issue. Ano yung factor na yon? Oo. Bakit kumpara sa barangay na ito, konti sila, ba't mas marami dito sa barangay namin? Baka may factor sa environment mo. Do something about it. Kasi dapat yung epidemiology, yung mga census mo, na-alert ka on what are the issues and concerns. Okay? Kasi meron kang pananagutan at moral obligation na i-prevent ang occurrence ng disease. Keep your people healthy. Keep your people healthy. So wag ka lang maging patient-centered, ha? We want you to be patient-centered. Bakit ganito ito nangyayari sa pamilya nila? Anong meron ng mga pamilyang ito? Okay, be family-focused because there are also factors in the family that may be affecting the patient's illness. And there are also factors in the community that may be affecting family's illness. Kanya importante yun. Kanya i-contextualize mo ngayon yung iyong mga nakikitang mga sakit. Kanya importante na patient-centered, family-focused, community-oriented ang doktor. Lawakan mo. Si Dr. Richa Tan, kilala niyo si Dr. Richa Tan? Naging teacher niyo na siya. Okay? So, family and community medicine din faculty natin yon. O mas malawak pa yung kanyang gustong anuhin sa inyo. Socio-cultural determinants in health and disease, no? Gusto niyang alamin mo, no? Kasi they are affected by the places where they go, where they work, where they play, and where they live. Wow. Yun ang kanyang hanapin mo yung mga factors na where they work, where they play, where they live. Okay, so which is good, no? Kasi dapat those factors should also be put into context in order for you now to better understand the occurrence of disease. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for attending this makeup class. I do hope kasi by October I'll be giving the second part of the lecture, but this time this is on epidemic, outbreak, pandemics, and how you're going to control epidemics. Okay, so let's try to see whether the government or the IATF did something good, okay, as far as controlling the COVID-19 pandemic. Para magkaroon kayo ng mga basic knowledge, okay, at pag kayo ngayon ay mga healthcare workers na, licensed practitioners,
then you can now contribute in your role, whatever role you're in. Okay, anong klaseng doktor ka man. Kasi epidemics, outbreaks, pandemics will happen once in a while. Okay? So thank you very much.